Hi there! Magandang hapon mga kapatid. Dito po si Dr. Edwin Bien. Pansamantala pong humahalili ha kay Miss Cheryl Cosim dito sa programang Sagot Kita. But first of all, gusto kong magpasalamat kay Miss Carmi, kay Susan, sa mga direct dito po sa ating TV crew dahil sa maaga po nilang pag-imbita sa akin para dito sa magiging special Holy Week holiday program natin. Dahil nga, magkakaroon po ng konting bakasyon. Tayo po ay napapakinggan nyo dito sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, sa Cebu naman ay 101.9. Sa Cagayan de Oro, it's 101.5, 99.9 sa Ormoc, at B107 sa Tacloban, 107 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, syempre, live tayo ha sa True TV Signal Channel 19. Syempre, maging sa Facebook, sa YouTube, i-search lang po ang True Network PH. That's T-R-U-E, Network PH. Mga kapatid, ngayon ay April 14. It's a holiday, Monday. At I'm sure marami na po sa inyo ay nagsisiksikan dyan sa highway para makapagbakasyon kung saan-saan man. Ano ang balak nyo po? Mga kakaibigan o pamilya for the rest of the Holy Week. Mahaba-haba ito. Malamang yung iba sa inyo ay magta-travel. O tama nga naman. Para makapagpahinga. May mga karamdaman o sakit po na maaaring dumapo sa atin sa mga panahong ito. Lalo na tag-init. Sobrang init. Ako nga po tinubuan ng kung ano-anong kati-kati. By the way, nabalitaan niyo po ba yung nangyari sa isang foreign actor? Hindi na natin banggitin kung saan siyang bansa. But gwaping. Kastilaloy. Nagkaroon daw ng malalang bacterial infection matapos allegedly bumisita dito sa ating bansa. Hindi natin alam which part of the Philippines, pero naibalita po siya sa ilang mga programa at sinasabi po ng ating Department of Health at napanood ko nga yung interview doon kay ASEC na hindi daw kailangan magpanik, kailangan muna to clarify certain things. Pero mabuti na yung ibayo ang pag-iingat pa rin na ating gagawin. Bago natin ipakita ang ating question of the day, mababanggit ko, ako mismo, sa pagtatravel ko, ang dami ko nang naranasan na mga karamdaman. Ang ating question of the day, ano ang iyong healthy travel tips? Ulitin ko, ano daw ang iyong healthy travel tips? Ano yung mga dapat mong i-pack sa iyong mga maleta? Kung may gusto po kayong i-share, i-comment lamang po sa ating live stream. Baka isa na po sa inyo sa 5 na makakatanggap ng ating MX3. Ayan, gift pack. Ayan, okay. Dahil sa MX3, dito ako believe. Siyempre, ayan. So, bago natin simulan ang ating talakayan, ipapaliwanag ko lang po ang maaari nyong matanggap ha. Siyempre, yung MX3 na coffee natin, paborito na lahat yan non-acidic yan. Siyempre, yung ating tsaa, ay magandang pang-cleansing yan. Magandang baunin yan ha. Isa sa healthy tip na maaari po ninyong gawin. Magbaon po kayo niyan. Yung ating coffee para hindi na kayo bibili at saka yung ating tsaa. But of course, siyempre yung ating capsule. Dahil ang maganda sa capsule, it protects your immunity o boosts your immune system. At huwag kayong mag-alala dahil ito po ay galing sa prutas ng mangosteen. At syempre, hindi mawawala po dyan yung ating Holy Bible para mayroon din po kayong proteksyon sa inyong pananampalataya. Okay, punta na po tayo sa ating talakayan. Mayroon tayong lecture picture na ipapakita para lang magka-idea kayo. Pero we're not saying na specifically dito po nangyari. Hindi naman sa dinideny natin. And we are praying that everything will turn out okay. Pwede ba natin ipakita direct yung ating picture number 1 para lang may idea sila na dapat nag-iingat din po ang mga travelers. Hindi basta-basta. Ayan. Ito daw po siya. Gwapo, no? At siya ay lumabas sa isang palabas sa Netflix, I believe. The TV show is called Narcos, no? Ano nga ba ang pwedeng makuha ng isang foreigner dito sa kung saan mang bansa na sila ay pupunta? Ito yung nakuha ko. Picture number 2, ipakita po ninyo. Ayan, hindi ako naniniwala dati dito yung Bali, pero nagpunta po tayo ng Bali, Indonesia. Hindi ko po sinasabi na may karumihan ang kanilang
environment. Pero alam niyo na po ba yung nag-order kayo ng drinks tapos may mga yelo? Minsan, kahit saan man lugar, doon sa yelo, napupunta yung mga mikrobyo. Alam nyo, doon sa CR ng eroplano, ay parang doon ako tumira buong biyahe pauwi mula Indonesia papunta ng Pilipinas. Suka, dumi. Abay, napakasakit na po ng tiyan ko. So mag-iingat po kayo dahil mayroong mga tinatawag na traveler's diarrhea. Tandaan niyo yan, traveler's diarrhea. Not necessarily na may mikrobyo. Baka mamaya hindi lang tayo sanay sa mga tubig nila. Okay, so ano nangyari po sa akin? Sa picture number 2, ay pagdating dito, dehydrated ako. At ito ang pinagawa sa akin. Picture number 3, ayan, nagpaswero. Kasi kapag hindi po tayo nagpaswero, talagang manghihina ka na, kulang na lang gumapang kayo. So wag po ninyong babaliwalain yung pagkakaroon ng diarrhea. Now for some people, hindi naman nila kakayanin po ang pagpapaswero kaagad. So mayroon po ang ating Department of Health na kung tawagin ay oral rehydration salt. Nabibili po ito, mura lang ito sa mga butika, pero maaari ring mahingi doon po sa inyong health center. Tutunawin lang po ito sa tubig at iniinom natin. Ang laman nun ay electrolytes. Now for some people na nasa probinsya, mas madaling gumawa na lang siguro, no? Mineral water, bottled water, malinis na tubig. Lalagyan po niya siguro yung 1 litro, no? O rather 500 ml ng isang kutsara ng asukal, tapos kalahating kutsarita ng asin. At kakanawin po ninyo ito at iinumin niyo po maya't maya. At kung sakali na may mga dahon-dahon kayo na pakukuluan, gaya ng dahon ng bayabas, it's also very good na tsaa. At kung kaaya naman, ay yung ating MX3 na tsaa will also replenish yung nawawalang electrolytes sa atin. Okay, ano? Ayan, ang maaaring dahilan nitong traveler's diarrhea na ito. Mikrobyo. Kadalasan mikrobyo. In fact, nakikita rin yan dito sa atin. Nasubukan nyo na po bang kumain sa isang fast food center na pagbukas po ninyo doon sa chicken, ay may dugo-dugo pa dahil galing po yan sa freezer. Siyempre, maramihan eh. Tapos, bigla na lang nilang piprituhin. Siyempre, hindi na thaw ng mabuti. Ganun na rin kayo. Halimbawa, kinuha po ninyo sa freezer yung chicken. Inilagay po ninyo doon sa inyong lababo. Thinothaw ninyo. Pero naisip nyo, ay, hindi lahat kayang lutuin. Hatiin ko lang. Yung kalahati, i-freezer ko uli. That will promote the progression of a particular bacterial reproduction. Ito yung mikrobyong yon, nakakain natin, na siyang sumasalanta sa ating bituka. Pakita natin po yung picture number 4 direct. Ang tawag dyan, Salmonella. Nakatusok siya sa tinidor. Maliit lang yan, hindi yan nakikita sa mata. Pero ang ibig sabihin yan, maaaring, ano direct, yung ating, ching! Ayan! Kala mo hotdog, hindi hotdog yan direct. Ano yan? Maliit yan, microscopic, pero marami yan. Lalong-lalo na sa uncooked or half-cooked chicken. Hindi lang yon, pati na rin po doon sa tadtaran ninyo. Kapag yung tadtaran po ninyo ay hindi nalilinis ng mabuti, hindi nasa sabon, o hindi nabibilad sa araw dahil binabanlawan nyo lang, at ang tadtaran po ninyo ay kahoy, yan ay nagiging lugar para sa culture media ng tinatawag na salmonella. Sa mga yelo na hindi ninyo alam kung saan nanggaling. So, mas mabuti pa siguro, wag na kayong hihingi ng yelo sa mga restaurant if you do not know where it came from. Okay? Ano ang posibleng kondisyon na ibibigay ng salmonella? Bukod po sa gastroenteritis, may isa pa. Ito yung pwedeng maging dahilan ng coma. 'Di ba nabanggit nga na itong artistang ito ay na-hospital at posible nasa ICU daw. Baka na coma. Pwede kaya na yung ordinaryong salmonella ay mag-cause ng coma? Tingnan natin ang picture number 5 direct. Pwede. Ang tawag doon ay typhoid. Salmonella typhosa. Maliit lang pagkakasulat Pero iisa-isahin ko yung mahahalaga ha. Una, pwede siyang mag-cause ng hepatitis. Ayan, kung pwede yung picture, sakit yun sa atay. Pwede siyang mag-cause ng myocarditis. Sakit yun sa puso. Pwedeng mag-cause po siya ng encephalopathy
o pamamaga ng utak na pwedeng maging dahilan para magkaroon tayo ng coma condition. Kita nyo na? Simpleng tubig, simpleng yelo, simpleng pagkain, simpleng manok na hindi natin naluluto ng mabuti. Okay? O ngayon, bukod po sa salmonella, siyempre, may mga pumupunta sa kung saan-saan ng mga bansa na uso yung tusok-tusok ba? Nakita ko po yun sa Macau. Nadinig ko sa Thailand din, sa Taiwan din. Yung bang tusok-tusok ng barbecue na ikaw ang tutusok, parang yung tinutusok natin sa ating fishball dito. Pwede pala tayong makakuha ng mikrobyo roon kahit naluto ito. Dahil baka hindi adequate ang pagkakaluto. So tingnan natin yung picture number 6 direct. Ito ang tinatawag nating foodborne hepatitis. Yan. Kadalasan of course hepatitis A, no? Pero ang hepatitis A, hindi natin binabaliwala yan dahil makakaapekto yan sa ating atay. At ang hepatitis A ay pwedeng magpalaki ng ating atay at manganak ang mikrobyong ito. Speaking of mikrobyo, ito ang itsura niya. Sa picture number 7 direct, ipakita natin, ito yung mikrobyo ng hepatitis virus. Kita nyo na? Ayan. Papasok yan sa atay natin. Manganganak sila. Sisirain yung atay. Hindi makakagana yung atay. Maninilaw ang ating ihi. Maninilaw ang ating mata. Maninilaw ang ating balat. Sasakit ang ating tiyan. Lolobo ang ating tiyan. At pwede na tayong magkaroon ng mga komplikasyon mula dito. Nakuha niyo po? So, there are many conditions na maaaring makuha po natin sa ating pagta-travel. At kung sakali na adventurous po tayo, mas mabuti na yung maingat tayo. Sinasabi nga, better that we drink safe water, bottled water from a reputable place. Kung merienda rin lang naman at hindi tayo sigurado sa ating bibilhan, mas mabuti na doon sa mga sigurado kung kaunti lang ang pagkakaiba ng presyo. At binanggit ko kanina, yung yelo. Minsan yung yelo, yung kubyertos, mas maganda na yung may baon tayo na alkogel o alcohol para pamuna sa plato at kubyertos nila. Dahil maaaring mag-cause ito ng karamdaman na sa umpisa ay simple lang, pero pwede palang lumala. Magpo-post lang tayo ng for a few reminders. Mamaya may papakita po ako na isang case study natin, lumapit sa atin na isang pasyente na hindi niya malaman saan nanggaling ang kanyang problema sa atay. At dahil ito ay binaliwala, abay, pwede pa lang ito ay lumala. Mabuti na lamang na agapan. Kung kayo po ay may katanungan, mag-comment na po kayo ha sa ating Facebook live stream. Baka isa po kayo sa manalo. Tandaan, 5 po ang pipiliin natin. Huwag kayong bibitiw dahil magbabalik po ang programang Sagot Kita, katuwang ang MX3. To God be the glory and thank you very much. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Of course, humahalili pansamantala kay Ms. Cheryl Cosim. Muli, ito po si Dr. Edwin Bien. Mayroon lang po akong short announcement para sa ating mga kapwa doktor. Tayo po ay mag-iimbita dahil ang Philippine Medical Association, ang largest organization ng mga doktor dito sa ating bansa, ay magkakaroon ng 118th PMA Annual Convention and Scientific Meeting. Dito po yan sa EDSA Shangri-La Hotel sa May 14 hanggang 17. Ulitin ko po, May 14 hanggang 17. Ang tema po natin, nagkakaisang PMA. Handog ay kalusugan para sa lahat. And I'd like to congratulate the PMA officers and of course, my good friend there na si Dr. Rylan Flores. Congratulations, PMA. Okay, muli ang katanungan po natin. Ano ang iyong healthy travel tips? Ayan. Kanina po ay tinalakay natin ang mga kondisyon na maaaring sumira sa ating digestive system, na maaaring pati ang ating atay, ang ating bituka ay maapektuhan. At hindi natin nalalaman kung saan manggagaling ang mga mikrobyo na maaaring sumira dito. Mikrobyo nga ba? Toxins o lason nga ba?
mayroon po tayong makakausap. Isa pong gustong kumonsulta at gustong mag-share ng kanyang experience dito po sa atin. Live mula po sa May Kawayan, Bulacan, si Sir Eliezer Fernando. Magandang hapon po. Magandang hapon din, Doc. Ayun, si Sir Eliezer. Wala yata, sinong kasama nyo? Si Mrs. po ba? Si Mrs. Ma'am, Doc. Hindi mo ba pwedeng isama sa tabi mo dahil para dalawa kayo? Alam mo, si Sir Eliezer, inaalagaan ng kanyang butihing may bahay. Ayan. Good morning, ma'am. Good afternoon, Doc. Good afternoon pala. Okay, let us talk about your condition. Sir Eliezer, ano po ang inyong hanap buhay? Kami po ay, hanap buhay namin po ay talyer po. Talyer. Ayan. At taga saan talaga kayo ni Mrs.? Taga Bulacan ba talaga kayo o taga probinsya? Hindi po, kami po ay taga South Cotabato, Surala, South Cotabato. Taga South Cotabato. Si Sir Eliezer, anong palayaw nyo? Phil po, Phil. Phil. At si Mrs., ano ang palayaw Opo. ni Mrs.? Margie, Margie po. Margie. Okay. So, Ma'am Margie, si Sir Phil ay nagkaroon ng karamdaman. Pakwentuhin ko rin si Yes, Ma'am po. Margie. Paano nakita mo kay Sir Phil? Sige po, ikwento nyo. Ano nakita nyo kay Sir Ay. Phil? Siya po ay nagkasakit po siya sa atay po. Nanilaw ba siya? Sumakit ba ang tiyan niya? Pumayat ba? Ano itsurang nakita nyo sa kanya? Pumayat po, tapos sumasakit po yung tiyan niya, hasta yung tagiliran po. Kung sinabi mong pumayat kumbaga sa piso, magkano yung nawala sa kanya, kumbaga sa piso? Halos kalahati po. Halos 50 centimos, that's 50%. Opo. Ganun ba, Phil? Opo. Talagang mas mataba ka dati? O mas payat po, Payat at saka hirap na po kumilos nung time na po. Nung Hindi, I mean, bago ka nagkasakit, mataba ka. Tapos nung magkasakit ka, Hindi nangayayat po, ka. maganda po ang katawan ko. Ayun. Sabi ni Ma'am Marge, sumakit daw ang tiyan mo. Opo. Saan parte sumakit? Yung sa bandang kanan po. Sa kanan. Opo. Kailan nangyari Sa ito? ilalim ng rib. September. September 22 po. Oh, so that means last year pa. Last year Last year pa. pa po. So, ano yung ginawa po ninyo? Nagpa-doktor kagad po ba Nagpunta. kayo? Opo, nagpunta po sa doktor, tapos nagpakonsulta. Doon ko po na tiyak na nagkaroon ako ng sa atay. Kasi Problema namaga sa siya. atay. Ito po Opo. sa Cotabato nyo pinagawa o dito na sa Manila? Dito po sa may Bulacan po. May kawayan. Ayun. At ano po ang nakita nila doon sa inyong atay? Lumaki po ba o namaga po ba? Lumaki, Dok. Nagkaroon siya ng Bukol. dito sa kanan ko. Tapos Lumaki. nung pina-ultrasound, nakita ko na may bukol. Lumaki yung atay mo. Nilagnat ka ba at that time? Hindi naman po. Kaso nung gabi na yun, masakit. Kaya Masakit. napilitan ako dali sa doktor. Doon nakita ko na namaga na yung atay. Yung mataba ni Sir Phil, Ma'am Margie, nanilaw. Hindi naman po, sabi ng doktor, hindi po siya namaga po. Nanilaw po. Nanilaw. Yung ihi po ba niya, nagkulay darker? Yung Normal mo. parang normal naman po siya. Normal din ang ihi. Ayun. Opo, ang tanging ang masakit niya yung sa sa ilalim ng ribs, may Ng atay ribs po. niya. Yun ang masakit. Yung unang doktor po na inyong nakausap, hinanap po ba niya kung saan nanggaling ang problema ng iyong atay? Hindi po. Hindi po, pina-ultrasound po kami, yun ang nakita Pero po hindi sa malaman. may bukol. Hindi nalaman. Suspecha mo ba, Sir Phil, dahil sa may bisyo ka? Ang una kong tinignan doon sa isip ko po, yung kasi dati kahit pa paano, nagiinom din naman ako, pero hindi naman ako masyadong malakas uminom. Hindi malakas uminom. Dahil ang trabaho mo sa talyer, siyempre, yung kamay mo may mga grasa-grasa. Yung mga Opo, kinakain mo, hindi kaya kinakamay mo, kasama na yung grasa. Yun na nga po, hindi natin masabi kasi yun nga, minsan madumi. Madumi yung paligid, hindi ba? Opo. Ayun. Well, I hope maipagpatuloy po ang inyong paggaling. No, Sir Phil? Opo. Mukhang gumagaling na ba kayo sa tingin nyo? Nasa 80% na po.
80%. So, kailangan magpasalamat tayo sa itaas dahil medyo nag improve ka na, Sir Phil. Opo, Doktor. Ang dinig Salamat ko, sa Panginoon po. Panginoon at sa inyo, Dok. Number Ay. one, siyempre, at si Lord. ang dinig ko, Ma'am Margie, pinapainom nyo si Sir Phil ng MX3. Totoo ba yun? Opo, MX3 capsule po. Tapos sa umaga, coffee po. MX3. Galing ah. Yung ba pinapainom nyo bago tayo nagkakilala? O ba, may demo ka pa, patingin nga. Oh, may demo. Yung capsule, patingin nga. Meron din po. Meron tayo nan po. Aba. Yun ang ating, Ayun. dati pa po, ay. yan na yung gamit. Dati pa. Opo. Opo. Ay, paano nyo po narinig ang tungkol sa MX3? Kasi po, nakita naman namin ang MX3 kasi kami taga Mindanao at alam namin kasi yung Mangustin, magaling talaga yun. Oh, Ang kanyang Mangustin. Kaya kami, napabili na rin ng MX3. Dahil nga alam namin, dahil kami, may mga tanim din mo kami na ganyan eh. Ayun. Okay. Well, hangad ko po ang patuloy na paghawak po sa inyo ng ating poong may kapal para tuloy-tuloy ang paggaling ni Sir Phil. Ano po? Okay po. Salamat Ay, po. magpasalamat muna tayo sa itaas, Ma'am Margie. Okay, lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa paggabay sa amin, sa pang-araw-araw namin. At sa inyo po, salamat, maraming salamat po. Kayo naman, Sir Phil, baka may gusto kang batiin. Gusto mong banggitin ang pangalan ng inyong mga anak. Sa akin mga anak, salamat din kasi kahit paano, mayroon akong isang anak na nakatapos at nag-aalalay sa akin sa gastusin. At saka sa amin din mga tao na sa shop na nagtatrabaho, kasama ko rin sila. Oh. Salamat din sa kanila, lalo na si Doc at kay Lord. Maraming salamat. Ayun. Maraming salamat, Sir Eliser at Margie Fernando ng Southern Cotabato, Mindanao. God bless po. Ayan, ang layo pa ng pinanggagalingan po nila. Ha? So ituloy po natin ang ating talakayan. Hindi natin sinasabi na ang MX3 ay cure-all, na yun na nagpagaling po sa kanila talaga. Just so happen na nakilala na po nila ang suplementong ito at iniinom po nila pampalakas ng kanilang katawan. At sa awa at tulong daw ng Diyos, medyo 80%, sabi ni Sir Phil, ay nag-i-improve na siya. Sana tuloy-tuloy yung pagliit ng pamamaga ng kanyang atay. Tuloy po natin ang ating talakayan. Yung ating talakayan naman ay tungkol sa iba pang maaaring makuha ng sinasabing aktor saan mang bansa, pero pwedeng makuha dito rin sa ating bansa. Tingnan natin yung ating next picture, direct. Abay, may mga kondisyon pala na pwedeng makuha dito sa atin. Tingnan ko nga kung ano yung kondisyon na yon. Malaria nga ba? Ayan. Tingnan natin ang next picture, direct. Picture number 10. 10 muna. Ayan. Picture number 10 will show us na ang food poisoning ay maaaring makuha hindi lamang sa yelo, kundi maging sa mga prions. Hindi nyo alam kung ano yan, ano? Ito ay nakikita sa mga karne-karne, gulay-gulay, isang uri po ng microorganism na maaaring pumasok o protina ng microorganism na maaaring pumasok sa ating katawan. Certain mushrooms, baka mamaya hindi nyo alam kung anong klase ng kabute ang kinakain nyo o isineserve sa inyo. Pwedeng makalason yan. At bukod doon sa salmonella, ay marami pang ibang klaseng mikrobyo. Ayun nakalagay, Escherichia coli, Listeria. In fact, may mga parasites din po na maaaring makuha natin, lalong-lalo na kung uncooked pork, yung tinatawag na tapeworm. At itong klase ng parasite na ito ay pwedeng umakyat hanggang sa ating utak. Maraming klase po. So mag-iingat po tayo kung tayo ay traveling, particularly in a place na hindi pa natin sigurado masyado. Ngayon, bago rin tayo pumunta in certain area, i-Google search po ninyo. Endemic nga ba ang isang uri ng karamdaman doon, gaya ng malaria? Tingnan natin ang picture number 11, direct. May mga lamok na nangangagat. Kung tawagin ni Anopheles mosquito. Paano mo makikilala tong Anopheles mosquito na to? Mahirap makilala eh. Ayun, si Direk, may mosquito daw siya. O yun. Pakipatay mo, Direk. Pakipatay mo. Ayan. Kung nakagat tayo nito, ay pwedeng magpasok sa atin
nung mga tinatawag na Plasmodium. Ito ay yung parang genus o uri ng malaria. Maraming klase ng malaria. May Vivax, no, Falciparum, at mayroong klase ng malaria na pumapasok sa utak natin na pwedeng mag-cause ng comatose. Kaya nga, ipakita natin ang picture number 12. Ayan, mayroon pong tinatawag na cerebral malaria. Biruin nyo yan, nakagat ka lang ng manok, ng lamok. Oh, yeah, alam ko na eh. Lamok. Nakagat ka ng lamok. Na-comatose ka pa, cerebral malaria. Pwede kang magkaroon ng pulmonary edema o pamamaga ng iyong baga at renal failure. Biruin mo yan, madadialysis ka dahil lang sa malaria. Hindi lang malaria ang pwedeng makuha natin sa mga certain areas ng lamok, lalo-lalo na yung mga panahon ngayon. Tulad kahapon, biglang bumuhos ang ulan, tapos biglang mainit. Eh di syempre, pinag-ipunan ng mga tubig na ito, isang uri na naman ng lamok. Sa picture number 13, ipakita nga natin direct. Ibang uri. Kanina, Anopheles. Ngayon naman, Aedes. Aedes aegypti mosquito. Ito, mas madaling makilala eh. Yung legs niya, stripe. Ayan, no? So, bago nyo patayin, tingnan nyo muna yung legs. Kung may stripe, patayin nyo. Kung hindi, dahil kalokohan, ano? Aray ko. Direk ha, naalala ko kasi dati yung pelikula ni Jackie Chan eh. Meron siyang chopstick, pinanguhuli niya ng lamok. Picture number 14 will show us na ang kondisyon na dinadala ng Aedes mosquito ay chikungunya. Tingnan nga po natin. Ayan, oh. Hindi nyo naririnig yung chikungunya, ano? Kasi mas kilala ninyo yung dengue, ano? Ang chikungunya para ring dengue. Kaya lang may kasama itong sobrang pananakit ng kasukasuan at pwedeng umakyat ang mikrobyong ito o virus po ito doon sa ating utak. Pwedeng makaapekto sa utak, makaapekto ng puso, makaapekto ng baga, makaapekto ng atay. So kita nyo na, ang dami-dami na maaaring masira sa simpleng exposure natin sa mga lamok at kung ano-anong mikrobyo sa ating kapaligiran. Tama-tama po. 4:40 now, magpo-post lang tayo for a few reminders sa pagbabalik po natin. Mamaya i-announce natin ang mga maswerteng nagwagi ng MX3 gift pack. Pwede pa po kayong humabol kahit bakasyon na kayo, nandiyan kayo sa inyong sasakyan o patungo sa inyong mga bakasyonan, baka sakali yung inyong komento o katanungan ay maaaring manalo ng ating MX3 gift pack. Huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita. Since I have been practicing wellness and integrative medicine, that means my concern is to find natural products because there is a trend for patients so that they can also incorporate the traditional as well as the Western approach. And one of those very good products is MX3. MX3 is an all-natural supplement coming from one humble but powerful fruit, the mangosteen. Since many years ago, a lot of countries have termed mangosteen as the queen of all fruits. They have also seen that it has one of the highest ORAC value. When we say ORAC value, that is a measurement of how good an antioxidant property a product has. That means it is able to resist a lot of those free radicals that causes weaknesses and damage to our cells. Aside from what is inside the fruit, is actually what is surrounding the fruit. It is called the pericarp. The pericarp contains the xanthone, and later on, we had it studied in Canada. Nutrisource Canada was able to identify the alpha, the beta, and the gamma nutrients. We were amazed about its health benefits. The alpha nutrient is an anti-inflammatory ingredient, and there are many illnesses that is due to inflammation. The beta nutrient help a lot of people who suffers from infections. They are able to control microorganisms. So together with their regular medications, there is less tendency for long-term side effects. Now, the gamma nutrient they have found to
to be very good for improving our own immune system so that we are able to resist illnesses, especially from the free radicals around us. Thank you very much. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Muli, ito po si Dr. Edwin Bien. Paumanhin po, kanina kami ay nagtatawanan dahil sa aking pagkakamali ng nakagat ng manok. Imbis na lamok. Yung, alam nyo, nung bata ako, dahil ako'y lumaki sa probinsya ng Bicol, napapalo ako ng lola ko kapag ako'y maingay, tawa ng tawa. Kapag Holy Week, sabi niya, nagsasuffer si Lord. Dapat quiet ka rin. Paumanhin po. Ang ating question of the day, paano nga ba nakakatulong ang iyong healthy travel tips? Yan. Okay. So ito, yung kanilang healthy travel tips, ang ating mga kasagutan ng ating mga listeners and viewers. Sabi ni Ma'am Pasita, Doc, at tanong ko lang po, yung MX3 coffee, sinilip po natin yung mga text nila, ha? Pwede ba yan sa may acid reflux? Thank you po, Doc. Pwede po. Pwedeng-pwede. Dahil non-acidic po ito. Ayan. And of course, hindi ito magpapataas ng inyong blood pressure at ng inyong blood sugar. Siyempre kasama ng diet. Ang mabuti po rito, iwas na rin kayo sa matatamis, sa mga soft drinks and cola drinks, and eat healthy food. At siyempre, pagsabay nyo po yung MX3 coffee mix natin, then you get the benefit ng alpha, beta, at gamma nutrients. Yun yung kasagutan natin Paano nga daw ba nakakatulong ang MX3 sa pagpapalakas ng ating resistensya? Well, nagtataglay po ito ng unique ingredient At ang kinukuha po dito yung balat ng mangosteen. Pinag-aralan po nila ito sa Canada. At doon nakita nila na mayroon tong alpha, beta, at gamma nutrients. Ito ay isang very powerful antioxidant na magpapalakas ng ating resistensya. So kung pipili rin lang tayo ng pang-araw-araw na suplemento o vitamina natin, MX3 capsule na. Dito ako believe Ayan. So, ang travel tips po na binigay po nila sa atin. Number 1, may paracetamol daw kung meron tayong headache and fever, diarrhea, kailangan natin ng LBM meds. May mga ointment daw para ma-soothe yung mga katangangate. Mag-alcohol daw tayo para sa mga sugat-sugat natin. Hapdino na. At syempre, yung mga personal medication ninyo, huwag niyong kalilimutan. Sabi po nila dito. And of course, maipapayo ko. Nandito sa aking kasuputan. Ayan. Ayan. O, bili na rin tayo ng MX3 capsule. Maganda na rin yung may supplement po tayo. Dahil mahaba-haba ang bakasyon na ito. Galing kay Kuya Mac. My travel tips are, plan ahead. O nga naman, yung destination mo, mag-book ka na, alamin mo yung mga do's and don'ts. Pack smart. Alam nyo, ang problema sa mga nag-e-empake, yung dami nating dinadala, hindi naman natin na isusuot. So, ang technique nga, totoo yun I-empake mo na siya, and then hatiin mo sa gitna. Itago mo na yung kalahati, at yung kalahati lamang ang talagang dalahin mo. Nasubukan ko na yun Mas marami pa yung nadala ko kaysa sa naisuot ko. Tulad ng maong, nagtatagal yan. Hanggat hindi naglalakad mag-isa, pwedeng isuot yung maong na yan. Be flexible. Be open to new experiences. May nadinig akong ganun manage your expectation. Wag niyong i-expect na lahat 5-star. Kailangan adventurous din tayo. Sabi naman ni Anthony Mercader, Papilleras, kung may babaunin ng mga ulam o pagkain ay kailangan na hindi madaling mapanis. Tama, huwag kayong magbabaon ng spaghetti, ng mga carbo na nakatakip, tapos galing sa mainit, tinakpan nyo na, pagdating po dun, sira na ito. Magbaon din daw ng tubig. And lastly, magbaon ng maraming pasensya. Oo nga naman, napakarami ng mga nasa Facebook at Instagram ng mga nag-aaway ng mga Pilipino dahil sa road rage. Kalma lang. It's not worth it na makipag-away po. Lalabas ka ng sasakyan, makikipag-umbagan tayo, and then pride lang naman natin yung naapektuhan. Be cool. Isipin ninyo, what would Jesus do? Yan. Mapagpatawad, di ba? Si May Anjoneline Gamos. Doc, for me, mag-travel this whole week, magbaon ng madaming pasensya. Yung biskwit.
Alam niyo yun, ha? Yan ang kinakain ko nung araw, sinasawsaw ko sa kape. Baon ng tubig, dapat naka-safety and pocket money. Oo, kasi marami ring mandurukut. At kung uuwi ng province, huwag kalimutan ng pasalubong. Huwag kayong magbabaon ng bagoong sa eroplano. And most especially, huwag kalimutan magsimba, magnilay-nilay. Dahil ito pong darating na Huwebes Santo, Biyernes Santo, ang pinakamaganda na ating gagawing pagninilay-nilay ay pagdarasal at pag-alis ng ating mga kadalasang nakakagauwian para meron tayong tinatawag na pagsasakripisyo. Okay. So, ang MX3 po ay mayaman sa xanthone. Mayroon po siyang antimicrobial property, mayroon din siyang bitamina at mineral. Para sa akin, bilang doktor, maganda po na tayo ay may mga baon na pamproteksyon. Alright? Ito na yung mga winners natin. Maswerte po kayo. Ang gagawin po ninyo, make sure yung iba nagte-text sa akin, Dok, bakit wala pa? Tinatanong ko, bakit? Nag-message ka ba sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim? Dapat ibigay po ninyo yung detalye nyo ron, ha? Number 1, Eliser Fernando. Number 2, Pasia de la Cruz. Number 3, May Anjonelin Gamos. Number 4, Kuya Mac. Hindi pwede ang Kuya Mac, kailan may apelyido tayo. Number 5, Anthony Mercader Papeleras. I-message nyo po sa Facebook page, ulitin ko, ng Sagot Kita. Hanapin nyo sa Facebook, Sagot Kita with Cheryl Cosim. Buong pangalan nyo, wag alias, contact number nyo, exact address po ninyo. Tapos, ipapadala na lang po yan sa inyo galing ng Davao. Pati na yung contact number nyo kung maaari at wag po kayong mainip. Dahil syempre, iniipon-ipon po yan, hindi naman pa isa-isa ang padala, kundi biglaan po yan. And a lot of people have already sent their picture of thanks to us. Nagpapasalamat dahil finally, natanggap na rin po nila yung kanilang MX3 gift pack. Okay, so hanggang dito na lamang po. Dito nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Sa ngalan po ng ating kapatid na si Miss Cheryl Cosim, ito po si Dr. Edwin Bien para sa Sagot Kita. Thank you mga direk. Thank you Miss Carmi. Thank you Susan and everybody. Maraming salamat po.